Gina Cojuangco, mula sa kilalang pamilya ng mga Cojuangco. Ira Javier, lumaki sa Amerika, isang true blue California girl. Lexi Schultz, mula sa naggagandahang angkan ng mga Revilla. Risa Mananquil Samson, supermodel at socialite. Mga city girls na nasanay sa komportabling buhay. Sa isang iglap, mag-iiba ang kanilang mundo. Kayanin kaya nila ang mabuhay dito sa isang bukid sa Batangas? Walang kuryente, walang telepono, malayong-malayo sa buhay na kinagis na nila. Dahil kailangan nilang kumayod para lamang mabuhay rito. Taking our dogs for a walk, my gosh. Sino kaya ang magtatagumpay at sino kaya ang bibigay kapag ang mga dalagang sosyalera naging mga dalagang bukid? Girls, kamusta ang inyong bagong bahay? Akin naman. Bahay-bahayan na. Bahay-bahayan na. So, for your second challenge, nakita niyo sa paligid marami tayong hayop. At bilang warm-up sa inyong buhay probinsya, kailangan bumunot ng bawat team ng kanilang aalagaan animal from the farm. Manok at baboy, yan ang nabunot ng mga diwata ng bukid. Samantalang ang bukid babes naman ay mga kambing at kalabaw. Pakainin at paliguan, yan ang dapat gawin ng mga dalagang bukid sa kanilang mga bagong pets. Here in Batangas, our dogs are very saucy, you know. So, I'm sorry. This is my pet, Dalmatian. We're taking our dogs for a walk, my God. Teka muna, Risa. Anong ginagawa mo? Walk the dog? Kambing yan ha, hindi chihuahua. Ang kambing ko, feeling ko ang pangalan niya Little Prince. Ha? Pakainin yung kambing first time ko. Yun, kaso nga lang medyo nagawa namin aso na, okay, kain kayo. Wala, maybe natuwa kami sa idea na parang papakainin namin. Ay, babae. Little Princess pala. Anong babae? Bakla yung kambing na yan, no? Hi, I'm chicken. What's up, chick? O mga manok, hinay-hinay naman sa pagkain. Nasaan ang table manners ninyo? The chickens were not a problem. They were okay. You just put it in a certain place and then they all just go there eventually. Matapos magpakain ng kambing, aba, eto na si Risa at Lexi. Nag-iigib na ng tubig para pampaligo ng kalabaw. Nagagalit ba ang kalabaw? Sigurado ka, ha? Bagay? Palibasa mga sosyal. Eto namang si Charlotte. Hinihintay na ang kanyang pampaligo. Oh, look at your stuff in the corner. Oh, man. Ang bagal, grabe. Paano kayo mananalo niyan? Dapat dalawa kayo, magpapump. Kahit na anong pump naman ito, hindi na yung amount of water lalabas eh. Yung igib is mahirap kasi hindi naman siya ganun kalapit. Tapos syempre babalik ka, tapos nabibitin yung work mo. The pig that was more challenging. We had to clean the poo from the pen, but she was so dirty and it smelled so bad. We were just like going like this. But then we still did it. Actually at first medyo, parang ganun. Tapos hindi naman kami masyadong nandiri eh. After a while parang okay lang. First time kong gawin to sa kalabaw. Pati kapatid kong mas nakakabata sa akin, hindi ko pinapaligo. Hindi ko pinapaliguan. Tapos yung kalabaw pinapaliguan ko. Okay lang. Natagal pa ba yan? Ayusin niyo naman. Kasi ang tagal-tagal na yan. 5 years na hindi nakakaligo ng tao. Put more water. Wait. Yak, ang baho. Grabe. Nakakadiri. Gusto mo paliguan ka namin? Ay, just oh my God! Yee! Yee! What? No!
Nako, di na nakapagpigil ang baboy. Inilabas na niya ang kanyang sama ng loob. Ang malas niyo naman, girls. The smell is just really, really bad. And I had poo on my arms, but it's okay. We had to get through it, so. Kapag nabasa sila, may tendency na magdumi ulit. And then, after a while nga, hindi tapos na, nagwiwi naman siya. Ano ba yan? Nakakaloka! Saluhin niyo ng balde! Alam mo nang gaganti si Charlotte eh. I don't want to eat pork anymore. No, I mean, I already heard that it was a dirty animal, but to experience it firsthand, just how dirty it is, how it lies down on its own, I don't think I really want to eat it anymore. Aba, mukhang walang kapaguran ng ating mga challengers. Nagpaligo at nagpakain. Okay na ba siya? Pati dumi ng kanilang mga pets, nilinis din? Bah, nagpapakitang gilas ha? Impress ako kay Risa kasi alam niyang kung paano maglinis ng dumi. She's actually very good. So, I'm hoping to learn from her, if not help her. Ngayon, para sa challenge na ito, tatawagin ko si Aling Presi para i-announce ang ating winner. Ang napili ko sa team na ito ay ang Diwata ng Bukid. Bakit kayo po na-heart sa akin? Kasi sila, kahit sila may kaya, hindi sila naantiring humawak ng dumi ng baboy. I'm very happy, very proud of my team because it was a team effort. For that, bibigyan natin ng Diwata ng Bukid ng 10 points. Okay? Congratulations and may chance pa ang ating Bukid Bake. So, to actually clean pig, yung baboy, I mean, hanga ako sa kanila. Nagdumi pa at umihi pa habang pinapaliguan nila, so natatalsikan sila. So, ay, very much so, galing. 10 points! Yay! Mangongolekta kami ng points. Yabang. Knock-knock! Challengers! Challengers! Yes! Ay, ano pa kayo? Ano ginagawa niyo dyan? Hindi pa tayo para magpahinga. Meron pang nakahandang challenge para sa inyo. Okay. So, Let's go. yeah, let's go. Bakit ready ang mga ito ah. Galing-galing ng mga Diwata ng Bukid. Very good. Para sa inyong third challenge, kailangan nyong manghuli ng isda. Aba. Okay, ito ang inyong mga gagamiting instrument. Ang tawag dito ay salakab. So, ito para sa inyo. Ito ang pangkilo ng mga isda. Ilalagay nyo siguro itong mga isda at titimbang yan. Mas maraming isda, mas kakailangan sa susunod na challenge. Okay? Ready, girls? Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para makuhuli ng isda. Okay, ready? Go! O, dahan-dahan mga challengers. Medyo madulas ang mga bato sa ilog. Aba, si Ira ang una nakahuli. Si Ira ang galing. Paminsan tumitingin ako sa isang side. Pagkatalikod ko, may nahuli na siya. So, kaya ako siya puntahan para ibigay yung net. Tapos transfer na naman. O, yan! Nakakuha na sila! Nako, sayang. Pero sige, hanap pa. Madami pang isda dyan. O Lexi, Risa, isda ang huhulihin ha. Hindi basura sa sapa. Ayan, Riz, mga kahoy. Si China at Ira, mukhang may nakikita. Mahuli kaya nila? Aba, mukhang may nahuli na naman si Ira. I got 2 fish. I got the 2 fish. Because you have to be really quiet, and then when you see it, you just throw it down. Guys, sorry, time's up. Wala kaming nahuling isda. Ni isa.
And the winner for this challenge, of course, ang Diwata ng Bukid. Congratulations again. Nakahuli sila ng 2 isda, weighing 30 grams. And for Bukid Babes, none. Pero marami pang chance, kaya galingan natin. I'm sure kaming apat di pa namin yan natatry. So it's something new for all of us. And syempre, it's a mixture of skill and luck. Matapos mangisda, balik ulit sa kubo ang mga dalagang bukid. Yeah! Galing-galing ni Ira. She's the brains. She's the brains. Kakaibang aming mga challengers. Damayan sila sa papunta sa palikuran. Sabay-sabay, tulungan. With making wiwi dun sa banyo, okay sana siya kung may takip sa taas. Pero kasi the thing is, lang siya yung takip ng mga yung dahon ng coconut nga. Tapos may supot na, may plastic covering na blue, pero may butas naman yung plastic. Tapos nalilipad siya ng, ng hangin. And then, kapag nakatayo ako, nakalabas yung laig ko. So, parang kitang-kita ko may tao. Tapos, ang dali-daling parang dungawan kapag may, sumilip. Mukhang unti-unti nang naramdaman ng ating mga challengers ang buhay dito sa bukid. Challenge na! Ngayon ang susunod yung challenge. Kailangan yung gumawa ng langis mula sa niyog. From scratch. Pag ganito. Yan. Pabilisan na lang kayo dahil time limit to. Tapos, pagka nakuha na ninyo yan, nakayod na niyo ang niyog, inyo yung pipigain. Okay girls, binibigyan ko kayo ng 1 oras para gawin ang inyong challenge. At ang pinakamaraming magawang langis ang siyang mananalo sa challenge ito. Unahan sila sa pagbiyak ng niyog. Ingat ha, ang mga daliri ninyo. Nakatoka kay Risa at China ang pagkudkod ng niyog. Pagkakayod, dati kong ginagawa para sa sister ko. Kasi yung gata niya, pinapanglagay niya sa ulo. Before, nagtatry ako mag-cut. Doon ako natatakot for me and Lexi kung baka wala kaming kamay or fingers. But aside from that, I felt kaya naman namin everything after that. Habang nagkukudkod sila, si Ira at Lexi naman ang nagsisimula ng apoy. Mabilis nakagawa si Ira ng apoy. Pero si Lexi, parang takot na takot. This is the worst. Can't I just go get fish again? Ni matches, hindi ko talaga tinatouch yung mga matches, even lighters. I don't know how to use it because I'm very scared of fire. I don't like touching kerosene. Nung bata pa ako, my mom was using a blow dryer in the room. Pumutok siya. And talagang napanik ako. So talagang fire is my biggest fear. Hindi mo naiintindihan. Oras na maipon na ang sabaw at makudkod ng niyog, dapat na nila ilagay sa tela ito para makuha ang gata. Naunang uminit ang kawali ni Risa at Lexi. The smoke, look at my eyes, it's all red. It's from the smoke that kept on going into my eyes, and so I had to keep on going around. And also starting it and keeping it going in the beginning is the hardest part. At malapit na maging langis ang isinalang ng Bukid Babes. Mabango! Pero mukhang matagal pa ang ginagawa ng mga diwata ng bukid. Ano yan? Yes. Yung langis. Panlagay sa... Nako! Ay, yan po ang secret kung bakit napakaganda ng hair ko. Diba? Super dry. Ay, bakit sunog na yung latik nyo? Sure. Ang pangit ng gawa nyo ng latik. Sunog na. Kasi ang nangyari sa amin, sobrang lakas ng upoy. Wala kaming pot holder, hindi pa kami nabibigyan ng pot holder. So hindi namin naagipan yung sunog ng niyog. Ano yan? Kaping barako? Pinapagawa namin oil, hindi kaping barako. You're used to just buying the bottle already made, but you have to go through so much just to make just a little bit of oil. We worked so hard and we made just this much. I know that I'm not domesticated, and little by little I'm realizing that I'm really a city girl. I won't deny it talaga. Oh, Aling Presi, sino sa kanila ang nanalo? Madami ito, sunog. Ito naman, hindi masyadong sunog. Kasi ang langis, pagka masunog,
Iba ang amoy. Pwede siyang gawin kape pagka sunog. Pag sunog. Ngayon, ang desisyon ko, pair na lang. Pareho kayo. Ang desisyon ni Aling Presi, patas ang laban, pareho sila nakuha ng 10 puntos. Whether we made more langis than them or mas konti, I feel proud for me and Lexi kasi nagawa namin yung tamang way. Congratulations both teams. And pwede na kayong gumawa ng langis pa sa inyong bahay. Tulingan, nilagang puso ng saging, tilapia, kilawing dulong, at kamatis na isasawsaw mo sa bagoong. Wow! Ang sarap! Ito ang hinandang hapunan ng mag-asawang sinamang Paul at Aling Presi para sa ating mga dalagang bukid. Dahil alam kong kayo'y mga pagod na, ipinagluto ko kayo ng inyong pagkain. Alam kong itong mga pagkain na ito hindi pa ninyo natitikman. Sa papag nakain ang mga pagkain at sa isang malaking dahon ng saging sila lahat dapat kakain. Nako, mukhang nakilala yata ni China ang 2 tilapiyang kanilang nahuli. Nung nakita ko yung 2 tilapia, natawa ako kasi yun na pala yun. Kayo'y dito kakain sa dahon. Kamay tayo. Ano ang nami-miss nyo ngayon nung nandito na kayo sa bukid? Cellphone po. Cellphone. Cellphone lang po. Sige na nga, boyfriend. Super sarap. Super sila mabait. They gave us the house, tapos yung sa dinner. Tapos I guess, feeling na all these people worked really hard, so they deserve a really good dinner. Ayos na sana ang kwentuhan nang biglang dumating si Ethel. Bakit hindi ako invited dito? Abangan bukas. Yaya. Limit na niyo, May. Hindi niyo ako yaya, ako may-ari ng haciendang ito. Sumapit na ang gabi dito sa bukid. Pero di pa tapos ang aming mga challenges. Hirap naman plancha dito. Bako-bako. Okay, girls, as you see here in our phone, the favorite alak here in Batangas, the Lambanog. 1, 2, 3, go! Galit, insecure? May umangal kaya sa kanila pag nalaman nilang dito rin sila matutulog?